Tignan natin kung sinong mas makapal. Ito o yun? Ay putang. Iiwas ka sa gastos. Punta ka sa gastos. Kahit sabihin yung gamit yung pinakamakapit na gulong, gamit yung pinaka-sophisticated na motor, kung yung preno mo, walang kwenta yun. Ay, pang big bike ka na ganito, walang pambili brake pad. 4,000. Oil filter. Ducati pa more. Mas matipid. Mas less complex, pero hindi ko alam bakit mas mahal. Ano yung nakasulat? Yun na lang sundin nyo. Hindi na kayo magmatapang. 2 milyon yung motor. 1, 2, 3, 4, 5. Meron ba dito sa taas? Na, meron din. Alam mo, meron sa throttle body na to. Nuclear weapon ba to? Patake na, shield na shield ah. Wala, kailangan mo talaga i-clear to. Na talaga. Visit talaga. Anak ng Tenolo. Yung pagkaka-install nito, tsaka yung mismo security features nito, kayang sumabay kahit tumatakbo ka ng 200. Sobrang secure nito. Tignan mo, yung tornilyo, ay yung flange, may tornilyo na. Second layer, may tornilyo pa ulit. Marami po nagkalat nito sa online na pag pinisil mo, matigas pa ulo mo. Ang legit na GB Racing po, may pampatigas sa loob. Tsaka alam mo ba't legit? Mahal to eh. Ngayon, nasusunod yung challenge, yung angle. Taba bang ganyan? O nakatingala konti. Yan. Kasi habulin to dito. Habulin to dito. Ang angas niya, no? Tahimik. 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 Baduy. Kilala ang Ducati Multistrada sa pagiging mabilis na motor. Pero paano magiging mabilis ang motor kung mismong mga laman loob nito ay madumi? So nandito tayo, magpi-PMS tayo para makita nyo at kung meron kayo Ducati Multistrada ay magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat gawin pag magme-maintenance kayo ng motor nyo. Lagi yung tatandaan na hindi masamang magpagawa sa kasa, pero mas mabuti kung ikaw mismo may alam ka sa motor mo. Ito, sinilip ko to kaganina. Medyo manipis. Medyo manipis din ang bulsa ko ngayon. At titignan natin kung sinong mas makapal. Ito o yun? Ay putang. Iiwas ka sa gastos. Punta ka sa gastos. Patay. Shit. Ang saya. Bili tayo ng branded master. Kahit ako mismo sa mga customer ko, highly recommended ko pag usapang preno, branded. Kahit sabihin yung gamit yung pinakamakapit na gulong, gamit yung pinaka-sophisticated na motor, lahat ng insurance, lahat ng gears nasa inyo, kung yung preno mo, walang kwenta yun. Linisin nyo na yan. Linis. Lilinisin na lahat yan. Dumi. Oh, 11K. Pero in fairness sa dami ng big bike ko, eto gamit na gamit ko to, lagi ang front brake. 11K para sa preno, matagal na ubos yun. Lalo na heavy use ako, buong Pilipinas to. Luzon, Visayas, Mindanao na pupuntahan nito. Pero tingnan mo, it's due. Dapat nang linisin to. You're a disgrace. Ay, pang big bike ka na ganito, walang pambili brake pad. Yung tawa-tawa nyo, tas preno nyo, ang lakas sa preno. Lakas ng kalta sa bulsa. Big bike pa more. Kailangan natin every 3 months sa mga big bike, i-check natin. Pero sa everyday gamit guys, every 2 weeks, check natin. Sa ganitong brake pad guys, advice natin, palit agad. Huwag tayong magtipid para sa kaligtasan natin. Ito yung kalawang guys, oh. Oh, di ba? Pag di natin tinanggal, pinalitan lang natin agad, yan ang makikita nyo. Oh, smooth na siya. Walang ganong pwersa. Yan. So yung mga pagitan na yan, hindi sa walang silbi yan ha. Ano yan? Cooling fins, pampalamig yan. Saka para dyan dumadaan yung mga alikabok. Kasi pag yung alikabok, walang pupunta na nandito lang sa brake pad mo, syempre kakainin yung rotor mo. Dahil ito ay mas high performance na preno, 3 yung gatla. So, dinadaan na ng hangin at dumi. Bakit kailangan ng hangin? Mainit po kasi yung preno. Hindi nyo lang alam. Sobrang init niyan. Ngayon, yung hangin, yun yung nagpapatulog. Kasi pag malamig, pag hindi siya bugbog sa init, mas maganda yung braking mo. Pag mainit na, doon na kumukulo yung mga brake fluid. Tapos yung mga rotor, nagbabaga na. Marami nagtatanong, ano raw ba ginagamit ko langis? Ayun, always follow manufacturer specs. Pag hindi ka sure sa isang bagay, always go for the manual. So, 3.8 liters, Master? 3.8? Oh, 4 liters. Papalitan na rin natin yung filter nito, Master. Alam nyo ba, ang filter nito, mahal? 4,000. Oil filter. Ducati pa more. Sorry, Massive Nation. Ito yung oil filter ng Ducati. Medyo mahirap siya tanggalin, hindi katulad ng mga nakasanayan nyo na pangsasakyan, yung mga bilog.
Well, dito sa Ducati, para siyang sa Duke, para siyang sa Dominar. Ang hirap hugutin. So ganito rin yung tsura nun sa Dominar tsaka sa KTM. Di ko alam bakit ganito. Siguro mga European standards, ganito talaga. Mas matipid, mas less complex. Pero di ko alam bakit mas mahal. K&N, di kasi pwede yung basta-basta eh. Ano nga bang importante dito sa napakaliit na bagay na to? Well, ito lang naman ang sumasala sa lahat ng dumi na nagagawa ng makina mo. At kung wala tong bagay na to, magkakaproblema ka sa makina mo. Laging magpapalit, huwag maging maselan. So ito yung recommended oil natin, Shell. 4 na litro, 1040. Kung ano yung nakasulat, yun na lang sundin nyo. Hindi na kayo magmatapang, 2 milyon yung motor. So ganyan po talaga yung epekto pag nahaluan na siya ng chemical na pang-flash. Yung langis, parang magiging tubig talaga. I-breakdown niya talaga pati yung mga naninigas sa loob. No, napalitan na rin natin ng bagong langis at bagong oil filter. So magiging smooth na ang tunog niya at maganda na rin ang hatak niya dahil bago na lahat ang mga nailagay natin. Ito naman ay gagamit tayo ng BG product. Ito yung produkto na matagal ko nang ginagamit sa mga motor ko. No more baklas, no more baba makina. Spray na lang and that's it. Pero dahil first time namin tong gagawin kay Tupad, di namin inakala na ganito kahirap ang pagdadaanan namin. Ayaw magpasilip kung anong meron sa ilalim ng katawan nila. Ayaw magpabukas. Yun. 1, 2, 3, 4, 5. Meron ba dito sa taas? Ina, meron din. Meron sa throttle body na to. Nuclear weapon ba to? Nahirapan kaming ma-access ang throttle body nitong Ducati. Kinakailangan naming tanggalin halos lahat ng mga sensor. Bakit ko ini-insist na linisin na yung throttle body? Eh kasi nga, kung nakapanood yung mga biyahe namin, kung saan ako nagpapakarga, actually na yan, usually madumi talaga. Kaya gusto ko rin makita anong resulta niya dito, ng epekto niya. Mahirap na part ka na pag nagpapalit-palit na yung tornilyo ng motor. So meron namang hex dito, ewan ko ba't may 2 pang star doon, mukhang tanga no? Pwede lang ginawang hex at may star pa sa dulo, mukhang tanga. Wala, kailangan mo talaga i-clear to. Tangin na talaga. Visit talaga. Anak ng tenola. Ayun ang throttle body. 4 na piraso. Ang lalaki. Yes! Ayan o. Ang laki ng throttle body. Laki din ng velocity cap niya. BG product na 44K. Lalagay muna natin yung chemical para doon sa paglilinis natin ng fuel injector. So pag naubos tong laman niya, another chemical na lang ulit guys. Next natin is maglalagay tayo ng engine performance restoration na ilalagay naman sa langis. O sa ganitong klaseng unit guys, maglalagay tayo ng 2. Tara na natin, prepare na natin yung hose para panda rin si Tupad. Usually mga ka-Z1 Nation, tumatagal to ng 20 hanggang 30 minuto. Pero mas okay na yung ganitong proseso kaysa ibaba pa natin ang makina. Pagkatapos ng FI cleaning, throttle body cleaning naman tayo. Dito nililinis natin ang mga carbon deposit na na-stuck sa throttle body ng ating mga motor. Tapos na tayo guys sa throttle body, FI cleaning. Ibabalik na natin yung mga position ng mga binaklas natin. GB Racing engine guard. Ito, basic instruction. May instruction niya pag binili mo eh. So, tatakpan natin to. High impact injection molded. So, orig po itong GB Racing natin. Marami po nagkalat nito sa online na pag pinisil mo, matigas pa ulo mo. Ang legit na GB Racing po, may pampatigas sa loob. Saka alam mo ba't legit? Mahal to eh. Okay, kabila. So, nagtatanong kayo, anong purpose nito? Just in case na tumaob, di crankcase ang masasakta. So, ganyan siya. Okay, pwede. Kasi ito sa kabila. Pasok ba? Okay, pasok. Pasok! Kaya ipapafix na natin ito para secured na ang makina ni Tupad sa bawat biyahe. Essential na essential yan mga ka-Z1 Nation. Sabi nga ng iba, prevention is better than cure. Mas mahal ang makina kaysa sa proteksyon ng makina. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng motor ko naka-engine guard. Kaya kung bago man o luma ang motor mo, importante na lagyan pa din natin ito ng proteksyon dahil kapag may hindi magandang nangyari, doble o triple pa ang posibleng maging gastos mo. Kaya kung katulad mo ako na maselan sa motor, dapat mong pakabitan ng engine guard yung motor mo. Okay. So, ito na, install natin yung Lobo Tank Valve. Magnetic flange natin. Sukat na sa ating Ducati. Plug and play na to. Ito yan, Sige, go. Kinakabit na natin ang magnetic flange net Lobo tank bag para kay Tupad. At tignan natin kung gaano nga ba ka-convenient gamitin ang isang
tank bag para sa mga ganitong motor. So ito yung tank bag na highly recommended sa mga ganito kalalaking motor kasi yung pagkaka-install nito tsaka yung mismo security features nito kayang sumabay kahit tumatakbo ka ng 200. Sobrang secure nito. Tingnan mo, yung tornilyo, ay yung flange may tornilyo na. Second layer may tornilyo pa ulit. Yun, naikabit na. Saglit lang naikabit yung tank bag natin, no? So ito na yan. Ito. Uy! Oh, diba? Fix, plug and play. Tapos pag tatanggalin, ito lang, may kable dito. Takin mo lang. Pag i-install mo, ayan na siya. Tapos, atras eh, di ba? Pwede nyo i-abante to. Yan. Yan. Kaso tatama yata manibela. Ito yung problema ng mga tank bag eh. Pag tatama, okay. Usog nyo to. O, di ba? May ganito rin siya eh. Ayun o. Tingnan mo. Pag GS to eh. GS, Ducati. Ito, katabi natin GS saktong-sakto. Meron din sila. So, medyo laglag sa mga naka-GS dyan. So, pag malaki tiyan mo, pwede natin i-atras. Pwede rin i-abante. Yan. Lobo tank bag sa mga naka-adventure bike, Ducati and GS. No questions asked. Plug and play oh. Saglit lang ginawa. Wala pang 5 minutes oh. So, ito yung ikakabit natin. Kaya kailangan natin ng box ulit. Dito yan oh, sa loob. Sukat yan dito yun. Oo, di ba? Bambansa, pinadeliver natin. Nakita ko siya online. Subukan natin sa Multistrada kung gagana. Paulit-ulit naman ako, di ba? Sa muffler, ang importante po, elbow. Lalo na kung slip-on lang naman. I-edit siya ng konti ni Choi. Angat mo, angat mo. Kamahiya. Ayan. Sabi niya. So, hahabulin to ni Choi dito. Tapos, ang lapit dito. Ganyan to, yan. Sa habulin to dito. Habulin to dito. Angas niya, no? Angas nito. Okay, atras natin para ano, maangas. Diba? Nice! Dahil pupunta tayo ng Bicol, syempre dapat bago ang nakakabit sa atin na exhaust para maging memorable sa amin nito pa. Ibabalik pala natin ang catalytic nito. Bakit? Kasi gusto ko, kanya-kanyang trip yan mga ka-Z1 Nation. Tara sound check natin. After marinig, syempre, papaayos na natin yung elbow sa ating fabricator. Bale, gusto ko ganyan, master. Oo, may konting bracket dito. Ito kasi yung problema, kaya hindi siya mapumapantay eh, nakaharang. Pag naputol yan, kung i-imagine niyo, kung tatanggalin niyo yung harang na yun, pwede to sumentro dito eh. Ngayon, nasusunod yung challenge, yung angle. Taba bang ganyan? O nakatingala konti. Eh, kailangan mo bantayan, master, baka yung signal light matunaw. Puputulin talaga ni Choi dito yan, no? Dito, Choi, ang putol. Tapos, dito, duduktungan mo na yan, paliko rito. Kasi, ang ingatan lang, Choi, wag masyadong gumanon at wag masyadong tumingala. Tapos, pag gumanon ka naman, baka since sobrang init, baka magka-problema naman ako. Kaya, kailangan mo pa rin siya lagyan ng espasyo. Kung hanggat maaari, dito ka sasagad. Kahit mga gabuhok lang, kaya naman eh. Hindi naman gumagalaw. Siyempre, tiwala tayo sa ating fabricator kahit rush pa itong project na ito. Bakit? Gawang 01 moto yan eh. Simula sa pag-customize ng bracket hanggang sa elbow. So natapos na natin guys itong muffler na pina-rush ni boss para kay Tupad. So start naman natin para marinig natin guys. Sige, tuparin natin. Yan, yan natin. Tahimik! Tahimik! JJ, patanggal silencer. Tahimik! Tahimik! Baduy! Grabe yung silencer, laki ah. Laki ah. Tas tatlo pa, mukhang tunay na perwisyo dala nito ah. Haba ng silencer. Tsaka saradong sarado. Sana may magbago. Ganda. Tahimik pag binomba. So
Sarap! At ito na nga, pagkatapos ng mga ilang araw, 100% na rin si Tupad. Fully maintenance by 01 Moto. Ready na for Bicol Tour kasama ang mga Evo All-Stars. Lilibutin natin ang Bicol gamit si Tupad, kaya dapat walang maging problema at maging safe tayo sa biyahe natin. Dahil marami rin ang gustong makakita kay Tupad dahil alam nila ang kwento nito kung paano ko ito nabili. Mula sa Parañaque to Bicol, salamat sa lahat ng naka-appreciate sa akin at lalong-lalo na kay Tupad.